Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nais kong simulan ang aking pagninilay at pagbabahagi sa inyo mula sa unang huling wika ng Panginoong Hesukristo sa isang kwento. Sumagi sa aking isipan ng isang kwento ng pag-uusap ng isang barber at isang bata habang siya ay ginugupitan. Di inaasahan nagsalita ang barber sa bata. "Tutoy, alam mo, hindi ako naniniwalang may Diyos." Nabigla yung bata. "Bakit naman po?" "Tingnan mo, tumingin ka sa labas. Ang daming mga problema ang mga tao dito. Kung mayroong Diyos, sana maayos ng Diyos ang mga problemang ito." Biglang napatahimik yung bata at sinagot ang barber, "Kuya, alam mo, hindi ako naniniwalang mayroong barber." Nabigla yung barber. "Bakit naman?" "Tumingin ka sa labas. Ang daming mahabang buhok. Kung mayroong mang barber, sana lahat ng mga tao dito ay nagupitan at maaayos ang buhok." Nabigla yung barber at biglang sinabi sa bata, "Hindi ko naman pwedeng gupitan ang lahat kung ayaw nilang lumapit at magpagupit sa akin." Biglang napangiti ang bata sa barber. "Ganon din po yung tanong niyo, kuya. Hindi po tayo magiging maayos ang buhay natin kung hindi tayo bumabalik loob sa Kanya at humihingi ng patawad sa mga nagawa nating kasalanan." Ito ang panawagan ni Jesus sa ating lahat sa kanyang unang huling wika ni Jesus. "Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Nagbabalik loob tayo sa Kanya. Ito ang kanyang panawagan, paghihingi ng patawad sa mga nagawa nating kasalanan. Ito rin ang paanyaya sa araw ng Kwaresma. Ito ang 40 araw ng paghahanda natin sa Pasko ng pagkabuhay. Ang Kwaresma ay pagpapanibagong pagkakataong kaloob sa atin ng Diyos. Kung susuriin natin ang takbo ng ating buhay, may mga pagkakataon na tayo ay di marunong magpatawad sa ating kapwa. Sinisimulan natin ang ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma. Pagsisisi, pagbabalik loob sa Diyos bilang makasalanan at paghingi ng patawad sa ating nagawang kasalanan, lalo't higit sa Diyos at sa kapwa. Sa natatanging paglalakbay na ito, lagi tayong pinalalahanan ng Diyos na magpatawad sapagkat ito ang daan ng pagbabagong direksyon ng ating buhay bilang isang Kristiyano.